Sa labas ko kayo lagi natutour pero this time, dito naman sa loob ng apartment ko guys. Ipapakita ko sa inyo yung apartment ko dito sa Japan, pati na rin kung magkano yung renta dito. Hi guys, nandyan pala kayo. Tara, pasok kayo. Pagkabukas mo ng pinto, malalaman mo na agad na yung mga nakatira sa apartment na to ay sobrang mga laboy. Dahil kung nakikita nyo, puro mga ref magnet yan guys. Hindi na nagkasya sa ref. Sa may genkan din, nandito yung mga sapatos. Dito iiwanan yung mga outdoor shoes para magpalit ng indoor shoes or slippers. At kung nakikita nyo guys, pagkapasok nyo agad, puro pintuan na para bang dorm to. Pero guys, bawat pintuan, iba-iba yung makikita mo at hindi puro kwarto. Tara dito sa pinakamalapit sa genkan na pintuan, western room siya. Pwede rin gawing kwarto, pero wala nga nagsistay dito at natutulog. Kaya ang ginawa namin yung mga gamit na hindi masyado ginagamit dito namin tinambak. Kapag rin meron nagsisleepover, dito namin pinapatulog. Kaso pagkabukas mo ng bintana, kita mo na agad yung syudad. Kaya yung mga natutulog dito, lalo hindi sanay sa mga ingay ng sasakyan, nahihirapan nga matulog. Dito naman tayo sa sunod na pintuan. Isa rin tong kwarto, pero ang ginawa ko dito, ginawa ko siyang walk-in closet. Dati pangarap ko lang talaga magkaroon ng sariling kwarto yung mga gamit ko. Ngayon, ayan na sila, merong katahimikan dyan. Karamihan ng mga damit ko nakahanger para madali na lang kunin at mamili. Naka-organize rin naman siya depende sa klase. Katulad na lang dito sa may area banda, dito yung mga mahabang dress, pati mga palda, at iba ring short dress. Sa taas naman yung mga sombrero. Sa gilid nakasabit yung mga belt, necktie. Dito naman yung mga long sleeves. Yung tipong pwedeng magamit ng spring at autumn. Dito naman sa pinakababa yung mga jacket. Pero itatago ko na nga rin yan soon. Nakalabas na rin yung mga summer clothes. Kasi alam nyo naman, painit na ng painit dito sa Japan. Dito rin sa gilid nakalagay itong mga nabili namin sa Disney. May bags din sa taas. Yung mga pants at shorts, mga nakatupi naman. Yung mga boots nilagay ko sa taas. Sa baba naman nun, yung iba ko pang mga abubot, mga pabango, mask. Tapos yung mga regalo sa akin ni Jonathan. Tignan nyo guys, meron pa nga kaming photo album. Siya rin nagbigay sa akin yan. Mas sweet talaga at mas mag-gift si Jonathan kesa sa akin. At hindi lang siya, pati yung buong pamilya niya. Yung mga jewelries ko, yung iba nasa box pa. Lahat yan galing sa kanya o sa pamilya niya. Kaya grabe, sobrang spoiled talaga. Tinatabi ko rin yung mga box ng mga gadgets na nabibili ko. Pero itong 17, si Jonathan bumili niyan guys. Tinatabi ko yung box para alam ko kung bakit wala akong ipon. Nasa gilid lang rin yung mga bag na maliliit. Tapos nasa ilalim naman itong mga suitcases. Can you imagine guys na itong dalawang suitcases lang yung dala ko papuntang Japan. Ngayon sobrang dami ng gamit. Sa susunod naman na pintuan ay ang bathroom. Dito na rin yung washing area. Ito nga yung kinaganda sa mga apartment sa Japan. Sobrang space saver. Isa ito sa paborito kong area kasi dito ako nagsiskincare. At haba rin nagsiskincare or naliligo, nagmu-music ako. Napapasayaw kaya napapatagal. Nandito na rin yung mga gamit pang laba. Tapos sa may baba naman ng cabinet, yung mga fabric conditioner na galing pa ng Pilipinas. Meron din kaming cooler heater dito sa loob ng bathroom. Malamig kasi kapag winter, mainit naman kapag summer. Ito yung itsura ng bathroom namin. Sa sunod naman na pintuan ay yung pinakamaliit na area, itong toilet. Diba guys, sobrang liit lang. Diyan sa may bintana nakalagay yung mga panlinis. Dito naman sa taas yung mga tissue. At sa huling pintuan naman, ito na yung area na lagi nyong nakikita. Kaya ewan ko kung maninibago pa kayo sa lugar na to. Kasi tuwing nagba-vlog ako, laging dito. Dito yung living area namin, na minsan tulugan ko na rin. Minsan sa sobrang pagod, dito na ako nakakatulog kasi ayoko humiga sa kama nang hindi pa nakakaligo. Dito rin ako nanonood ng movies. Sa gilid ng sofa, dito naman yung computer area. Kapag meron akong complicated na kailangan i-edit, dito ko ginagawa sa computer. Nandito rin nakalagay yung mga libro ko. Paiba-iba rin ako ng position kapag ka nagbabasa kasi naboboard ako kapag ka nakaupo lang, nakahiga lang. Pero madalas dito sa may harap ng computer. Meron din ako ditong body mirror. Regalo din sa akin ni Jonathan itong sunflower pillow. At yung iba pa namin mga gamit nandito sa may cabinet. Ito naman yung kusina, nakatapat lang mismo. Kahit papano malaki naman yung space. Nandito yung basurahan, sa gilid naman merong cabinet. Diyan nakalagay yung iba naming stock. Meron din kaming air fryer na hindi puti. Sabi ko nga gusto ko lahat puti. Katulad nitong rice cooker at microwave. Kaso maganda naman siyang klaseng air fryer kaya okay na yan. Ito naman yung ref namin na ang daming ref magnet. Halata talaga na sobrang gala. Isa sa pinaka nagustuhan ko sa apartment na to. Sobrang daming cabinet kaya maitatago mo talaga sa loob niyan yung maraming gamit. Nakalabas lang dito yung talagang lagi namin ginagamit na mga plato. Nandito rin yung adjusta ng tubig. Mas mainit syempre kapag malamig yung panahon. Kapag ka nagluluto, para din hindi mga moy, meron kaming range. Dito rin yung lutuan na area. Sa gilid mismo, nandito yung mga seasonings. Na combination nga ng Japanese na mga seasonings at itong mga Filipino. Merong dato puti, mamasitas, meron ding mirin galing Japan. Itong painting na to guys, pinaint ng mom ni Jonathan. Ito namang heater cooler namin. Dito sa sala, bigay lang din ng katrabaho
trabaho ko dati. Sobrang ganda na ito guys kasi nagagamit siya all season. Pwedeng mainit or malamig na hangin yung lalabas. Sa kabila naman ng sliding door na to ay yung tatami room. Ito yung tinatawag na Japanese style room. Nakatatami siya kaya number 1 rule, kahit naka-indoor slippers ka, hindi pwedeng ipasok dito. Bawal dito kahit na anong slippers. Kaya sobrang ganda ng apartment na to kasi merong western room, pati Japanese room. Mamimili ka na lang talaga kung saan ka matutulog. Pero mas tahimik nga dito, kaya ito yung pinili namin. Doon kasi sa kabila medyo maingay yung mga sasakyan. Itong cabinet naman na to guys, damitan ni Jonathan. Nandito na rin yung aircon namin. Yung mga damit ko may sariling kwarto. Yung kay Jonathan din naman guys, may sariling cabinet. Dito naman din yung kama namin nakabibili lang. Nung paglipat namin, hindi namin kinumpleto lahat. Talagang unti-unti lang. Kasi sa mga hindi nakakaalam yung paglipat ng apartment dito sa Japan, ang dami mo talagang kailangan bayaran. Parang sa pagsisimula, nag-ready kami ng mga 300,000 yen. At sa mga nagtatanong naman kung magkano yung monthly na upa namin sa apartment na to, kada buwan na upa, nasa 42,000 yen or 16,000 pesos. Sobrang mura na yun guys. Considering na nasa gitna mismo to ng Toyama City. Walking distance lang galing ng Toyama Station. Yung iba naming mga pinagpilian dati nasa 70,000 pataas na. Kaya hanggang ngayon, araw-araw pa rin akong sobrang thankful dahil sa apartment na to.